Ang mundo sa labas ng Saint Ancestral Mountain ay sinakop na ng mga snow-wind beasts. Ang mga taong naninirahan sa loob ng bundok ay matagal nang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng daan-daang taon, walang alam sa sitwasyon ng mundo sa labas. Sabi rin dito na noong ang mga tao ay nasa kanila pang rurok, may hindi mabilang na makapangyarihang imperyo, pero lahat ng ito ay nawasak, ngunit, ang lungsod na ito ay nanatiling nakatayo at nabantayang mabuti mula sa Age of Darkness, dahil na rin sa kanyang patagang lokasyon, kahit ito ay madalas na sumasailalim sa pagsugod ng mga snow-wind beasts, ang lungsod ay paulit-ulit na inaayos muli pagkatapos ng bawat mapaninirang mga laban. Ang mga biyak-biyak na pader nito ay hindi basta-basta mapapatid. Ang lungsod na ito na kinatawan ng pag-asa ng sangkatauhan, ay tinatawag na Glory City. Nagsisimula ang kwento sa loob ng Glory City, sa Holy Orchid Institute, sa Fighter Apprentice Class. Sa loob ay makikita ang isang guro na nakatayo sa harapan ng kanyang mga estudyante habang ang mga mag-aaral ay nag-uusap. Sinabi ng isa na narinig niyang ang bago nilang guro ay mula sa Sacred Family at isang silver rank na demon spiritualist, at sinabi naman ng isa na ang Sacred Family ay isa sa 3 major family sa Glory City. Nagsimula namang ituro ng guro na ang demon spiritualists at fighters ay parehong may 5 antas. Ito ay ang bronze, silver, gold, black gold, at legend rank. Bawat rank ay nahahati sa 5, hindi kagaya ng mga fighter na gumagamit ng sarili nilang lakas. Ang mga demon spiritualists ay kayang magkaisa sa kanilang demon sa kanilang soul realm at makipagsama dito habang nakikipaglaban, at pinagmayabang naman ng kupal nilang guro ang kanyang demon spirit na Scarlet Flaming Fox. Matapos ang pakikipagsama niya sa kanyang demon ay maaari niyang gamitin ang kapangyarihan at fire abilities ng kanyang demon. Sinabi rin na ang Scarlet Flame Fox ay isang gold rank beast. Ibig sabihin ang pinakamataas na rank na kaya niyang abutin ay Gold Rank Spiritualist, matapos yun pwede niyang palitan muli ang kanyang demon ng mas malakas, at mas makapangyarihan na demon. Habang ang mga estudyante naman ay nagchichismisan, makikita naman natin ang ating bida na nagngangalang ni Lee. Habang ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa mga ulap, ang ating bida ay makikitang wala pa ring malay. At ang ating bida ay unti-unting minumulat ang kanyang mata, at nang biglaang nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Nagtataka naman ang ating bida kung nasaan na siya, nang bigla niyang makita ang kamay niya na katakatakang naging maliit. Habang siya ay lumilingon-lingon sa kanyang kapaligiran, napansin niya ang isang guro sa harapan, at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ito ay ang kanyang guro na si Shenzui noong siya ay nag-aaral pa dati sa Holy Orchid Institute. Pagtatakang sabi naman ng bida na dapat siya ay napapaligiran ng Sage Emperor at ng kanyang 6 deity beast sa pagkakaalam niya. Nang bigla siyang naubusan ng lakas at namatay sa laban nila ng Sage Emperor at 6 deity beasts. Naguguluhan siya na kung bakit siya bumalik sa Holy Orchid Institute, at hindi katagalan ay napagtanto niya na siya ay nabuhay muli sa nakaraan kung saan ay noong nag-aaral pa siya sa Holy Orchid Institute. Habang lumilingon-lingon ang ating bida sa loob ng klase napansin niya ang kanyang mga dating kaibigan na si Lu Piao at si Duzi at hindi sa kalayuan nakita naman niya ang isang babae na si Yezayan at nagagalak ang ating bida na makitang buhay ang kanyang dating mga kaibigan. Hindi naman makapaniwalang nakabalik talaga siya sa panahong nag-aaral pa siya sa Orchid Institute, at kinurot niya ang kanyang pisngi sa pag-aakalang siya ay nananaginip lamang. Sa pag-iisip ng malalim na pagtanto ng ating bida na baka ang dahilan kung bakit siya nakabalik sa nakaraan ay dahil sa Temporal Demon Spirit Book. At agad-agad naman niya itong hinahanap sa kanyang katawan na umaasang hawak pa rin niya ito. At nadismaya naman niyang sinabi na ito'y wala na sa kanyang pagmamayari. Ikinwento naman ng ating bida na simula nung makuha niya ang Temporal Demon Spirit Book, palagi siyang sinasamahan ito kahit saan man siya mapunta at kahit sa anuman niyang laban ito ay hindi nawawala. Sinabi rin niya na nasa palagay niya ang dahilan kung bakit siya nakabalik ay dahil sa Temporal Demon Spirit Book. Sa nakaraan niyang buhay ang Glory City dumaan sa maraming pagsubok dahil sa mga Snow-Wind Demon Beasts, at ang nag-iisang Legend Rank Demon Spiritualist sa Glory City ay namatay sa labanang ito. Ang ilang mga nakaligtas ay tumakas at nagpakalayo-layo papunta sa Endless Desert na sa east ng Glory City. Sa kalagitnaan ng paglalakbay ng mga nakaligtas sa Glory City, marami ang namatay, isa kasunod ng isa pa, habang ang ating bida ay pinuprotektahan ng kanyang syota na si Yezayan. Lumipas ang maraming araw at gabi patuloy na nakikipaglaban ang ating bida sa mga beasts, habang ginagamot naman siya ni Yezayan sa bawat laban.
Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay nang sila lamang dalawa sa endless desert ng magkasama. Tanging ngiti lamang ng bawat isa ang nagpapanatili sa kanilang malakas, ngunit ang kasiyahan ay panandalian lamang. Habang naglalakad ang dalawa bigla namang naalerto ang ating bida, at tumingin sa kanyang likuran at paglingon niya ay hindi siya makapagsalita sa kanyang nasasaksihan, at agad naman niyang nasaksihan ang pagtalsik ng mga dugo, at hindi niya namalayan ang kanyang kasama na si Yesayan ay natusok na ng sungay ng isang beast, at wala man lang nagawa ang ating bida dito. At nang dahil dito ang ating bida ay mag-isa na lamang naglakbay sa iba't ibang parte ng mundo, nakalagpas siya sa endless desert at nilakbay ang divine continent, at nakakilala ng mga taong nakaligtas din mula sa mga demon beasts, at nagkaroon rin siya ng mga enkwentro, kagaya ng pagtuklas niya sa Temporal Demon Spirit Book, nang hihinayang niyang sinabi na kung gaano siya kaina noong ang Glory City ay bumagsak, dahil sa mga Snow Wind Beasts. Ang pamilya niya at mga kaibigan ay namatay sa laban habang si Yesayan naman ay namatay habang sila ay naglalakbay. Noong namatay ang ating bida sa nakaraan niyang buhay pinangarap niyang makabalik sa nakaraan, kung saan naiuna niyang nasalayan si Yesayan, kung ang heaven ay bibigyan siya ng isa pang pagkakataon. At ang heaven ay binigyan siya ng pangalawa pang pagkakataon, sa pagkakataong ito na nakabalik na ang ating bida sa nakaraan, sisiguruhin ni Eli na hindi na masisira ang Glory City sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa pagkasira ng Glory City, ang kanyang kasintahan sa nakaraang buhay na si Yesayan, ang anak ng namumuno sa Glory City, hindi niya kahit kailan papansinin ang ating bida na mahirap lamang na pamilya. Ngunit ngayon na siya ay muling nabuhay, lahat ng ito ay hindi problema, bagamat mababa ang kanyang talento. Meron naman siyang kaalaman na nagmula sa kanyang nakaraang buhay na nanggaling sa Temporal Demon Spirit Book, ang pagpapataas ng kanyang mga abilidad ay hindi problema. At tinanong naman ang ating bida na si Nieli ng katabi niya na si Lu Piao kung bakit siya nakangiti, at sinabi naman ng ating bida na siya masiyalang dahil kasama niya ang kanyang good brother na si Lu Piao. At tinanong naman ni Lu Piao kung sino ang tinatawag niyang good brother at inasarap pa niya ang ating bida na isa daw itong bakla dahil sa pagkakahigpit ng pag-akbay nito sa kanya, tumawalang inaman dito ang ating bida. Isinaad din niya na kahit anumang mangyari palagi pa rin niyang iisipin si Lu Piao bilang kanyang good brother. Napatingin naman si Lu Piao sa ating bida dahil sa kanyang pagkabigla sa narinig nito. Tinawag namang ni Lu Piao na weirdo ang ating bida. May pagmamalasakit namang sinabi ni Lu Piao na alam niyang isa sa noble family ang ating bida ngunit binabalaan niya ito na huwag ng pagnasahan ang kaklaseng si Yesayan. Dahil si Yesayan ay misteryosa at may mataas na status sa Glory City, dahil ang principal pa mismo ang nag-ayos ng kanyang mga papeles sa school at ang kanyang magiging silid. Walang pakialam na sinabi naman ng ating bida na siya ang babae na nararapat sa kanya. At nagpantasya naman ang ating bida na kung kailan kaya niya masisilayan na maging isang ganap na magandang dalaga si Yesayan. At sa isip-isip naman ng ating bida na poprotektahan niya siya sayon hanggang sa kanilang pagtanda ng magkasama. Ngunit dahil nga palubog na ang pamilya nila ni Eli, ang tingin ni Yesayan sa ating bida ay walang kwenta, at napansin niyang nakatingin sa kanya ang ating bida. Kung magtangkaman ng ating bida na siya ay bulihin bibigyan niya ito ng lesson na hindi nito malilimutan.